Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So ngayong araw, may another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video to is about naman to kay Trillanes at kay Bato. Kasi alam naman natin na sila yung grabing bardagulan talaga, especially sa usaping ICC na yan. Tapos, syempre, 1 year ago na tong video to, pero parang, nabaliktad na kasi yung sitwasyon ngayon. Si Bato parang nagbabalak ng magtago, which is ang sinabi dito is si Bato kasi sinabihan niya yung Pangulo na magpakalalaki ka. Tapos ngayon sinabihan ni Trillanes na si Bato naman yung magpakalalaki. So, titingnan lang natin to men. So, ang video to is mula kay Christian Isguera or kay Sir Christian Isguera. So, yun, meron itong pamagat na Trillanes to Bato, ikaw ang magpakalalaki. So, 2024 pa to So, last year, January 2024. So, bibigyan lang natin to ng reaction. So, again, Christian Esguera, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo na mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, mga kanoysi, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang mabagat ng video ito, Trillanes to Bato, ikaw ang magpakalalaki. Christian Esguera, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Fox first. Speaking of vulnerability, Recap. nakikita niyo ba yan dito kay Senator Bato de la Rosa? Kasi hinamon niya kahapon si President Marcos. Sabi niya, magpakalalaki ka, di ba? In so many words, yun ang sinabi niya. Aminin daw kung talagang pinapasok yung ICC. Ayun. Ano bang basa niyo rito sa pahayag na ito ni Senator Bato? Alam niyo, baliktad eh. Ang dapat na mensahe dito, Senator Bato, dapat magpakalalaki ka na harapin mo yung consequences ng actions mo. Tama. Yun dapat. I think parang ito pa yung time na sobrang tapang na tapang pa ni Senator Bato. So, tingnan natin. Di ba? Kasi bakit ka nagtatago ngayon? Di ba? Ang sisiga nyo nun, di ba? Ang tatapang nyo nun. Asa na ngayon yung tapang nyo? Di ba? Maalala nyo, kailangan ipaalala sa kanila sa mga kababayan natin kung paano kasisigan itong mga taong ito. When they were killing ordinary people, yung mga walang kalaban-laban, at yung mga taong they have sworn to serve and protect. Tama naman. So, wait lang, may ads. Tapusin lang natin yung ads, Okay, tuloy. Kahit adik yan, may rights yan. Sabi ko nga, kung adik yan, iparehab mo yan. Kung criminal yan, ikulong mo. That's... Actually, ito yung, hindi maiintindihan or ayaw intindihin talaga ng mga DDS. Ang sa kanila kasi is kapag dikas ka or user ka or whatsoever, kahit first time mo pang gumamit is dapat ka nang tsugiin kasi pwede ka daw maka-victim ng thousands or millions na mga innocent. So parang wala lang, gina-justify na nila agad. Like Senator Bato, sabi niya dati sa tatay ni Kian de los Santos, parang lubog yung panga ba yun or something like that. Parang nag-refer siya na lubog. Parang dinadrug test niya lang o sa paningin niya. Parang amazing, di ba? So kawawa pala yung mga malnourished sa mga taong to. Kasi kapag malnourished ka, automatic adik ka. Those are the rules that they have agreed, yung ating mga kababayan dito sa social contract natin, which is the Constitution. Ito yung rules. Ngayon sila, they swore to uphold those rules as stated in the Constitution, pero iba pinatay nila directly. Kaya, tama. Ito ngayon, singila na. Ikaw yung magpakalalaki. Tama. Ba't ganun? Ba't binabaliktad po ang kino-confront mo pa? Tama. Yung presidente kung bakit ka kailangan proteksyonan, parang ganun implication nun Pero nga, nakakaramdam ba ng may nararamdaman ba kayong takot sa ganyang pahayag? Kasi hindi naman 'yung first time na magsalita niya in the context of the ICC investigation. So ngayon yung patunayan kung sino yung takot. Kasi syempre yung mga DDS grabe yung atake nila kay Trillanes. Ikaw yung duwag, ikaw yung takot. 'Di ba? Inaasar pa nilang bakla kasi kung maalala nyo yung time na si Paulo Duterte yata yun or si Basta iba yung gusto niya makita yung tattoo sa likod. Diba? Na parang sinasabihan nila si Trillanes na bakla. So tingnan nyo ngayon mga DDS kung ano nang nangyayari. Si Bato nagtatago na sa saya ng Senate of the Philippines. Diba? Kala ko ba matapang siya. Hinamon niya pa si Trillanes dati. Na Trillanes, diba? Make my day. Dalhin mo yung ICC dito. Tapos ngayon na nandito na yung ICC. Wait lang, tago muna ako. So ngayon yung sasabihin kung sino yung tunay na lalaki sa dalawang to.
Palagi na lang. Actually, it's palpable, ano? Yung mga statement, tataranta, hindi alam kung anong gagawin. Ano ba? Magpe-prepare na ba sila ng safe house abroad? Gagawa na sila ng escape plan? Or anong gagawin nila, no? So yun ngayon na magtotorment sa kanila until the actual warrant comes out. But that's the price. Actual Yung sa ginawa warrants. nyo, no? 1 year ago pa to ha. Pinangingilagan na nila. 'Di ba? Pahamon-hamon pa si Bato kasi maybe confident sila na hindi makakapasok yung ICC. Tapos ngayon nandito na yung ICC, wala na. Tinutuon na talaga nila yung pagtatago. They should not pretend na parang wala silang krimen. Meron kayong ginawang krimen. Di Tama. ba? Lalakas ng loob nyo, tatapang nyo. Ito na ngayon. Di ba? Ano nga pala, sariwain din po natin ng konti. Ano? Gaano ba ka-crucial yung role ni Senator Bato de la Rosa dito sa war on drugs ni President Duterte? Sila yung execute nung public policy ni Duterte to execute yung mga suspected drug users. Kung Grabe, wala So parang ang matatamaan pala nung sinabi ni FBRRD na guilt is personal. Isa si Bato sa matatamaan doon kasi si Bato yung nag-execute eh. Diba? Yun kasi yung claim nila, guilt is personal, hindi naman ako yung gumawa dyan. Diba? Sige, sabihin na natin, ako yung nagsabi, ako yung nag-utos, pero di ako yung gumawa dyan. Anak ng teteng, si Bato pala yung nabandahan. Walang public policy pronouncement si Duterte, wala sanang EJK. Pero kung walang nag-implement nung public policy na yun, kasi that is an illegal order, di wala din dapat EJK. So silang dalawa yung essential elements to the crime. No? Kita mo yung sa AFP nun. Nung sinasabi ni Duterte, umiikot siya sa iba't ibang kampo, hinihikayat niya yung mga sundalo na kumuha kayo ng mga dyan, sa mga nasa drug list, tapos kunin nyo, patayin nyo, akong bahala sa inyo. Tsugiin. Every time, yun ang sinasabi niya, pero hindi sinunod ng mga sundalo. Kasi it's an illegal order, parang common sense sa mga sundalo. Teka, wala. Pero meron pa rin sumunod. 'Di ba? Kaya nga dito pumapasok na mayroong liability talaga si FPRRD. 'Di ba? Kasi siya mismo 'yung nagutos eh. Ano 'yun, parang porket salita ka lang wala kang pananagutan. So, for example, yung nangyari kay Percy Lapid, 'di ba? Rest in paradise. Rest in peace, Percy Lapid. Halimbawa, yung nangyari sa kanya, kung mahuli yung gunman, wala na, hindi na hahabulin yung mastermind. Hindi na hahabulin yung nagutos. Kasi parang guilt is personal. Di pwede yun. Meron talagang pananagutan si FPRRD, kahit, balik-tarin mo man yung mundo, meron talaga siyang, pananagutan. Ayon sa mandato namin, we're supposed to protect the people and the state. Nag-iisip. Pero itong mga pulis na gumawa nito, yung pala, nalaman natin, meron din palang reward money ito or parang bounty. No? Kada ulong pinapatay, merong cash equivalent. No? Tapos meron silang sistema ng pag-dispense nung reward money na yun para ma-encourage to keep on killing. Ganun na nangyari. No? Essential yung role ni Bato de la Rosa as the chief of police. Kung ginawa niya yung mandato niya as he swore dito sa sa Constitution, dapat. Tapos may ads na naman. Tapos ang gusto pa nilang mangyari, dapat daw hindi daw papanagutin yung mga, hindi daw panagutin si PRRD kasi hindi niya daw hawak yung mga sundalo niya or mga pulis niya. Walang EJK. Kaya yun. Kaya daw. Okay. Isa-isahin natin kasi kanina. Hindi niya daw hawak ba kunyari yung may isang pulis daw na parang mangchuchugi. Hindi daw yun kontrolado ni FPRRD. Hindi nga kontrolado pero paano maipapaliwanag yung merong mga reward money? 'Di ba? I think sapat na yun para mag-push sa kanila. Binanggit niyo yung mga primary cast of characters. Obvious naman, si former President Duterte. Ngayon, ipaniliwanag niyo yung naging role ni Bato. How about si Bongo? Ano yung, how crucial yung role dito? Dito ako mas na-curious kay Bongo kasi in fairness kay Bongo, nung pagkahuli kay FPRRD, nandun si Bongo sa Villamor Air Base, si Bato wala. Diba? Doon kasi sa testimonya ni Police Sergeant Arturo Las Cañas, ito yung original member ng Davao Death Squad, may mga ilang pag-utos si Senator Bongo mismo na patayin kung sinong mga iba't ibang elemento. No? Kaya yon ang naging role niya. Remember, covered yung pagka-mayor ni Duterte from 2013 to 2016. Kaya dawit siya. Ilang instances yon na. Okay, so malinaw na. Sorry kaya kung ngayon ko lang nalaman tong about kay Bongo. Napapaisip din ako
ano nga ba yung kinalaman ni Bongo? So ito pala yun. Meron pala siyang liabilities or kinalaman dun sa 2013 to 2016 na pinaggagawa ni FPRRD. Ewan ko lang sa presidency ni FPRRD kung meron din ba siyang some kind kinalaman doon or connection. Si Bongo mismo ang nag-relay ng order to the hitmen para patayin yung mga tao. Again, Parang messenger. kung hindi niya ipinasa yun, o kanyari sinabi niya sa boss niya, Mayor, huwag na lang natin patayin. Baka pwedeng sindakin na lang ng mga team. Marami silang pwedeng gawin to stop the extrajudicial killings. But they did not. Kaya dawit sila. So that's how the ICC works. Hindi ito para doon sa mga elements na yung mga ground troops na nag-execute. Hindi. Ang hinahabol dito yung mga mastermind, yung mga nagre-relay ng utos. Kaya pala nagtatago ng todo si Bato kasi grabe yung pananagutan niya. How about si Vice President Sara Duterte? May di ba binigit siya kanina, no? Ano ba ito kaugnay dun sa pagiging mayor niya? Kasi naging mayor siya, di ba, dati? Naging mayor si Vice President Sara from 2010 to 2013. Now, naging member tayo ng ICC from November 2011 to 2019. So, sakop yung more than a year niya in office. At nung panahon na yon, tuloy-tuloy yung patayan sa Davao. Hindi naman humupa. Kaya ang tanong doon, ano ang ginawa niya to stop it? Wala siyang ginawang paraan to stop it. And in fact, according again dun sa testimony ni Las Cañas na nai-record na sa testimony na ito sa ICC, sinabi niya, humingi sila ng clearance. Kasi grabe. Seriously? Ngayon ko lang nalaman to na si BP Sara. Pero I think considered ba siya as malabo or mahirap patunayan? Grabe, pumunta pa si Sara doon sa dahig. Grabe. From 2001 to 2010, tuloy yung tokhang, patayan. Pero nung nag-assume si Sara, sinabihan sila ni Vice Mayor na noon si Duterte na maghumingi kayo ng clearance kay Mayor Sara na sa ganun covered kayo kung itutuloy pa rin yung mga tokhang. So kinausap nila si then Mayor Sara Duterte kung itutuloy pa nila yung patayan, yung tukhang, at pumayag si Sara Duterte. At anak ng titing. Nako, kung totoo to, grabe to. My goodness, may kalalagyan pala. Kaya pala, nung isang statement nakita ko kay Las Cañas, sinabi niya si BP Sara daw is some kind mother of tukhang. So parang napaisip din ako ba na baka lang yan dinagdag lang para lang madawit talaga si BP Sara. Pero according dito kay Trillanes na parang pala. Grabe parang cleared niya na parang sige. Okay lang yan. Pagpatuloy. Tuloy ang kaguluhan. Kaguluhan. Kaya based on record, tuloy-tuloy pa rin yung patayan nung time na yon. Hindi humupa under her term. No? Hala. Okay. Sige. So ngayon, nailatag natin. Nailatag niyo po yung mga pagkakasangkot nitong major cast of characters dun sa drug war. Puntahan naman natin yung execution nitong possible issuance of arrest warrant. Kasi by stages po yan, di ba? Ang tansya nyo, 1 to 3 months after the application for an arrest warrant, pwede siyang lumabas. Ano na kaya yung likelihood na ma-execute yung arrest warrant kung lumabas man yan dito sa Pilipinas, given the statements coming from the President himself? Non-cooperation. Paano yun? Grabe. Yes. I agree, no? Hindi na tayo member ng ICC. Kaya hindi na mako-compel tayo to order our security forces to effect or enforce the warrant. However, miyembro tayo ng Interpol. No? Hala. At ang ICC... Grabe from 1 year ago pa pala talaga. 1 year ago pa pala talaga, na ganito na yung statement nila na parang, okay, hindi tayo member ng ICC pero pwede nating padaanin sa Interpol. Kaya pala, dito galit na galit ang mga DDS men kasi isipin nyo, Interpol. Diba? Na parang, akala ko ba safe na kami ng nung umalis tayo sa ICC tapos meron pa pala silang other way na ipagpatuloy ito. So kaya dito pala sila galit na galit ditong sa Interpol. Grabe, 1 year ago pa. Same statement ni Trillanes tapos nagkatotoo ngayon, 'di ba? Nahuli si FPRRD through Interpol, which is hindi matanggap-tanggap ng mga DDS kasi hindi din nila na-expect. Or ewan ko ba kung hindi ba nakita to ng mga abogado ng DDS na sinabi to ni Senator Trillanes, former. 'Di ba? Kasi kung nakita nila to, baka dati pa pwede nilang paghandaan to.
My goodness, parang kumpiyansa pala sila masyado. ay miyembro din ng Interpol. So the way the Interpol works is pagka nag-issue sila ng international warrant or yung tinatawag na red notice, yung member countries ng Interpol Red notice must din. enforce that warrant kung nasa kanila yung mga Grabe. hinahanap, yung mga fugitive or yung mga subject ng warrant. So in this case, pag nag-issue ng warrant yung ICC at ipinasa nila sa Interpol, mag-request sila ng My issuance God. of red notice. Pag dito lumabas sa atin yung red notice, wala tayong magagawa but to enforce it kasi international Diyos may ko. cooperation. Binalandarahan na pala sila ng plano eh. 'Di ba? Ang mistake lang nila, baka hindi nila to napanood. Or siguro napanood nila to, pero yun nga, sobrang kumpiyansa nila. Kasi si PBBM ayaw nga, 'di ba? Ayaw nga napapasukin dito yung Interpol tapos parang medyo friend-friend pa kasi sila. 'Di ba? May pinagsamahan, may utang na loob daw eh. Si Digong daw yung libing sa tatay sa libingan ng mga bayani. So ayun, banatan nyo ba naman, 'di ba? So parang sabi ni PBBM, ayaw niyong tumigil kakabanat sa akin ha. Bangag-bangag pala ha. Ngayon, tignan natin, gamitin natin tong strategy ni Trillanes. Ayun, puntang dahig. Grabe yun. Agreement tayo with the Interpol. Yun po yun. Ngayon, kagaya nito, example, nung si Tebes, di ba, yung congressman na tinanggal, hinahanap ito, no? So tumakbo to ng umalis ng bansa. Tayo humingi tayo ng tulong sa Interpol para mag-issue ng red notice. So ganun din yun, no? Pag yung ibang entities naman ang humingi ng tulong sa Interpol para ma-issue ng red Malapit notice, na matapos. lahat ng miyembro must reciprocate and help in the enforcement of that international warrant. Grabe yun, par. So, yun lang naman. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. Again, ang video to ay mula kay Sir Christian Isguera. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, isubscribe nyo rin. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino SE, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men. Grabe. 1 year ago, January 2024, yung panayam na yun kay Trillanes ni Christian Isguera. No? Grabe. Same na same talaga. Like yung method talaga, no? Nangyari talaga na parang since hindi tayo member ng ICC, parang pwedeng ipapadaan sa Interpol. Kasi kapag ka merong red notice nga daw, since membro tayo ng Interpol, doon sila nadali. Ang di ko lang alam dito, kung napanood ba to ng kampo nila Digong or parang nagpakampante lang sila. Kasi kung nagpakampante lang sila, ayun, malaking pagkakamali nila yun. Kung hindi nila to napanood, ay di, wala talaga, parang fate talaga nila to. Grabe. Tapos dito, sa time na to, parang matapang pa si Bato. 1 year ago pa to, so hindi natin alam kung when exactly talaga to sinabi ni Bato na parang sinabihan niya si PBBM na be man enough, 'di ba? Na hindi papasukin yung ICC dito. Ginanyan-ganyan mo yung Pangulo. 'Di ba? Grabe talaga tong kampo nila FPRRD. Akala siguro nila since sila yung nagpalibing sa tatay sa libingan ng mga bayani, is hawak na nila si PBBM forever Na parang kapag sinabi ni PBBM na, oy, general rule or forever rule natin to wag na wag mong papasukin dito yung ICC kahit na ugagin ka namin magdamag, 'di ba? Kahit na banat-banatan ka namin magdamag, wag na wag mong papasukin dito yung ICC. I think yan yung pinaniwalaan nila. Ang hindi nila naisip siguro, yung tao, yung presidente, mapupuno or napupuno din. 'Di ba? May pasisisi pa sila. Ano yung gusto nilang ipakita sa taong bayan, especially sa kampo nila? May option yung Pangulo na hindi papasukin yung ICC dito or Interpol. Oo nga, may option nga. Pero galit-galitin nyo ba naman? Ayun, binalandrahan kayo ni PBBM na yung sa Interpol kasi, hindi natin yun pwedeng tanggihan. Kasi kung tanggihan natin yung red notice ng Interpol, baka time will come, tayo naman yung mangailangan ng tulong sa Interpol. Hindi na nila tayo tutulungan. And if ever mangyari yun, hindi tayo tutulungan ng Interpol. Isipin nyo na lang, ang bansang Pilipinas.
lahat ng mga huhulihin or pagdadakpin natin dito is pumupunta ng ibang bansa. Wala na. Free na sila. Malaya na sila. Hindi na natin sila mariretrieve. Yung nangyari kay Alice Go, kung naglagay tayo ng lamat sa Interpol, yung kay Alice Go, baka hindi na natin siya makuha. Di ba? Si FPRRD, sila Bato, pwedeng lilipad lang sila ng ibang bansa. Tapos, sasabihin nyo, bakit hindi haharangan ng immigration? Excuse me. Bansang Pilipinas to. Merong mga nagtatagumpay na pumupunta sa ibang bansa na hindi dumadaan sa Bureau of Immigration. Yung kay Harry Roque nga, parang questionable pa nga, di ba, kung paano daw siya nakapunta sa ibang bansa. Kasi parang wala daw record sa Bureau of Immigration. Ibang klase talaga itong mga taong to. Grabe yung impluensya eh. Hindi ba? So, yun lang naman. So, kayo mga kanoysi, ano masasabi nyo dito ay comment nyo sa baba. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to ay mula kay Sir Christian Esguerra. I-subscribe nyo. Original video link in the description box below. Tapos syempre, Filipino IC. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.